Iniwan ng anak kong babae ang kanyang 6 na taong gulang na anak na may autism sa aking pintuan at hindi na muling lumingon. Pinalaki ko si Gabriel ng mag-isa sa loob ng 11 taon habang sinasabi ng lahat na hindi siya magtatagumpay. Nagkamali sila. Sa edad na 17, nakagawa siya ng isang pambihirang bagay na nagkakahalaga ng 75 milyon. Pagkatapos ay bumalik siya kasama ang isang abogado. May mga dokumento at may mga kasinungalingan. Binalaan kami ng aming abogado na baka mawala ang lahat sa amin. Takot na takot ako, ngunit ngumiti lang si Gabriel at bumulong. Hayaan mo siyang magsalita, Lolo. Wala akong ideya kung ano ang plano ng apo ko, ngunit malapit ko nang matuklasan kung bakit tinatawag na henyo ang ilang tao. Bago ko ikwento sa inyo ang nangyari noong malamig na hapon ng Nobyembre, sabihin ninyo sa akin kung saan kayo nanonood, dahil ang kwentong ito ay nagsimula sa isang katok sa aking pintuan na nagpabago sa lahat. Ang hangin ng Nobyembre ay humahaplos sa mga puno sa aking hardin sa harapan, nagpapalipad ng mga dilaw na dahon sa hagdan ng aming beranda. Nagche-check ako ng mga eksamen nang marinig ko ang paghampas ng pinto ng kotse. Naging tahimik ang pagre-retiro nitong mga nakaraang buwan, walang plano sa halalan, tanging payapang umaga matapos ang 35 taon ng pagtuturo sa elementarya. Sa bintana, nakita ko ang anak kong si Aling Nena na nagmamadaling bumaba sa daanan, hawak ang kamay ng isang maliit na bata na gumagalaw ng may kakaibang pag-indayog. Si Gabriel, ang aking apo, ay nakita ko lamang siguro ng 2 beses sa isang taon, palaging maiikling pagdalaw na nagiiwan sa akin ng pakiramdam na para akong nakikipagkilala sa isang estranghero. Itay, salamat po at nasa bahay kayo, sabi ni Aling Nena nang buksan ko ang pinto. Mukha siyang pagod na pagod, may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at magulo ang buhok. Kailangan ko po ng malaking pabor. Nakatayo si Gabriel sa tabi niya, maliit sa isang asul na jacket na napakalaki para sa kanyang katawan. Nagiindayog siya pabalik-balik, mula takong hanggang dulo ng daliri, na ang mga kamay ay nakadikit sa kanyang mga tenga. Sa kabila ng tahimik na hapon, nanatili ang kanyang mga mata sa sahig na kahoy, hindi man lang tuminag upang tingnan ang akin. Ano bang nangyayari, anak? Tanong ko habang tumatabi. Para lang po sa weekend, Itay, pakiusap. Ang kanyang boses ay may daladalang kawalan ng pag-asa na hindi ko pa naririnig kailanman. Nagtaas siya ng isang maliit na backpack, napakaliit, kahit para sa isang weekend stay. Kailangan ko po ng pahinga. Kailangan ko talaga ng pahinga. Nanginginig si Gabriel nang magsimulang umugong ang aking refrigerator. Ang mahinang tiktak ng aking orasan ay nagtulak sa kanya upang mas mahigpit na idiin ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Aling Nena, wala akong alam tungkol sa... Hindi po iyan mahirap, putol niya sa akin, nabasag ang boses. Kailangan lang po niya ng rutina, parehong almusal araw-araw, parehong oras ng pagtulog. Hindi po siya gusto ng malalakas na ingay o ng hinahawakan maliban kung siya ang magsisimula. Sabi po ng eskwelahan, may autism siya, pero sa tingin ko mali sila. Sensitibo lang po siya. Pumasok na si Gabriel sa aking sala at umupo sa sulok sa tabi ng aking bookshelf. Nagpapaliit ng sarili. Mahina siyang umuugong, isang mababang tunog na tila nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Gaano katagal ba? Sinimulan ko. Tatawagan ko po kayo sa linggo, sabi ni Aling Nena habang lumalabas sa pinto. Nag-iwan po ako ng damit sa backpack. Gusto po niya ng crackers kung ayaw niya kumain ng iba. At Itay, huwag niyo pong subukang tingnan siya. Hindi po niya kaya ang eye contact. Aling Nena, sandali. Ngunit nagmamadali na siyang bumaba sa aking mga hagdan, halos tumatakbo papunta sa kanyang kotse. Nakita ko ang ilaw ng kanyang sasakyan na nawala sa kalye. Iniiwan akong nakatayo sa aking pintuan kasama ang isang 6 na taong gulang na bata na tila kasing tuliro ko. Nanatili si Gabriel sa sulok, dahan-dahang nagiindayog na ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang mga tenga. Ang bahay ay pakiramdam ko ay iba na, puno ng enerhiya na hindi ko maintindihan, puno ng mga pangangailangan na hindi ko alam kung paano tugunan. Tahimik kong isinara ang pinto at tiningnan ng aking apo. Napakaliit niya,
Napakarupok, ngunit mayroong isang bagay sa tumpak na paraan ng kanyang pagposisyon sa sulok na iyon, ang sistematikong kalikasan ng kanyang pag-indayog, na nagpapahiwatig ng isang isip na gumagana sa mga paraan na hindi ko maiisip. Ang hangin ng Nobyembre ay humampas sa aking mga bintana. Ang pag-ugong ni Gabriel ay nagpatuloy, pare-pareho at may ritmo. Nanatili ako doon, nakatingin sa maliit na batang ito na iniwan lang sa aking pangangalaga na walang anuman kundi isang napakaliit na backpack at isang listahan ng mga bawal. Sa edad na 57, akala ko na lampasan ko na ang halos lahat ng hamon sa buhay. Nagturo ako sa daan-daang bata, tinulungan silang lampasan ang mga pagsubok at ipinagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Ngunit habang nakatayo sa aking tahimik na bahay, pinapanood si Gabriel na umuugoy sa sulok, habang ang mga dahon ng taglagas ay umiikot sa labas. Napagtanto ko na ang aking pinakamalaking aralin ay nagsisimula pa lamang. Ang unang gabing iyon ay isang gulo. Nagluto ako ng chicken nuggets para sa hapunan, isang bagay na akala ko ay gusto ng lahat ng bata. Tiningnan lang ni Gabriel ang plato at tumalikod, itinulak ito sa aking mesa sa kusina gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Sinubukan ko ng pasta, umiling siya, sandwich na may peanut butter. Parehong sagot. Ano bang gusto mong kainin, anak? Tanong ko ng mahinahon. Umugong siya ng mababang tunog sa kanyang lalamunan at tumitig sa pader sa likuran ko. Sa huli ay binigyan ko siya ng crackers mula sa kahon na binanggit ni Aling Nena. Kumain siya ng eksaktong 3, binilang ang mga ito ng maingat at pagkatapos ay tumigil. Mas masahol pa ang oras ng pagtulog. Nang subukan kong tulungan siyang magsipilyo, sumigaw siya, hindi umiiyak, kundi isang matalim, matinding tunog na tila sinasaktan ko siya. Agad akong umurong, nakataas ang mga kamay. Sige na, sabi ko. Sige, skip na lang natin ngayong gabi. Inihiga ko siya sa kama sa guest room, ngunit agad niyang itinapon ang kumot. Sinubukan kong muli. Isa pang sigaw. Iniwan ko ang kumot sa paanan ng kama at lumabas ng kwarto na parang bumagsak ako sa isang pagsusulit na hindi ko naiintindihan. Hindi siya natulog. Naririnig ko siyang umuugong buong gabi, ang parehong mababang himig, paulit-ulit. Dumating at lumipas ang linggo. Walang tawag mula kay Aling Nena. Pagdating ng Miyerkules, nasa opisina ako ng pediatrician kasama si Gabriel, na nakaupo sa upuan sa sulok na nag-iindayog habang sinusuri ng doktora ang kanyang limitadong medical records. May nakausap na po ba kayo tungkol sa pagkuha ng tamang assessment para sa kanya? Tanong niya. Binanggit po ng nanay niya ang autism, pero walang formal na assessment dito. Ang nanay niya po ang dapat na nag-asikaso niyan, mahina akong sabi. Tumango ang doktora. Well, kayo na po ang nag-asikaso ngayon. Kinagabihan, nagmaneho ako papunta sa library at kinuha ang lahat ng libro tungkol sa autism. Nagbasa ako tungkol sa sensory processing, tungkol sa pangangailangan ng rutina, kung paano naiiba ang pagtingin ng mga batang ito sa mundo. Hindi mali, kundi naiiba lang. Nalaman ko na ang pag-ugong ni Gabriel ay isang paraan ng self-regulation. Ang kanyang pag-indayog ay hindi pagiging nerbiyoso, kundi aliw. Nagsimula akong magbigay pansin sa halip na subukang ayusin ang mga bagay. Napansin ko na kailangan ni Gabriel ng parehong almusal tuwing umaga. Scrambled eggs at toast na hiniwa mula sulok hanggang sulok, walang dapat magkadikit sa plato. Nalaman ko na ang ruta papunta sa grocery store ay dapat na eksaktong pareho o tatakpan niya ang kanyang mga tenga at mag-iindayog ng mabilis sa upuan ng kotse. Natuklasan ko na hindi niya kayang hawakan maliban kung siya ang unang magsisimula. Higit sa lahat, natuto akong mag-obserba. 2 linggo matapos dumating si Gabriel, natagpuan ko siya sa sala pagbubukang liwayway. Nasa sahig siya kasama ang isang kahon ng laruang kotse na binili ko. Inaayos ang mga ito sa isang perpektong linya, ngunit hindi ito random. Habang nakaupo ako sa sofa at nagmamasid, napagtanto ko na inayos niya ang mga ito ayon sa kulay, ngunit sa paraan na napakabanayad, kaya kailangan kong magpikit mata para makita ang mga pagkakaiba. Pulang kotse,
pagkatapos ay isang bahagyang mas orange, pagkatapos ay mas orange pa kaysa doon, pagkatapos ay dilaw, pagkatapos ay madilaw-dilaw na berde. Lumilikha ng isang gradient na napakakumpleto, kaya nakuha nito ang aking hininga. Ang pag-unlad ay walang kamali-mali, bawat paglipat ay perpekto. Napakagaling niyan, Gabriel, bulong ko. Hindi siya tumingin sa akin, ngunit ang kanyang pag-ugong ay naging mas mahina, mas masaya. Nagpatuloy siya sa pag-aayos, nagdaragdag ng mas maraming kotse upang palawakin ang bahaghari sa aking sahig na kahoy. Nakaupo ako doon, pinapanood siyang magtrabaho. Itong 6 na taong gulang na bata, gumagawa ng isang bagay na maganda at komplikado, habang ang karamihan sa mga batang kaedad niya ay natututo pa lamang magtali ng sapatos. Ang kanyang isip ay hindi sirang o atrasado, ito ay pambihira. Tumunog ang telepono kinagabihan, kinuha ko ito ng may pag-asa. Lolo Cardo, si Aling Nena ito. Salamat sa Diyos, sabi ko. Kailan mo siya susunduin? Nagkaroon ng mahabang paghinto. Hindi ko na po kaya ito, Itay. Sa inyo na po siya. Naputol ang linya. Nanatili ako sa aking kusina na hawak ang telepono, nakatingin kay Gabriel na nag-aayos ng magnetic letters sa aking refrigerator sa mga pattern na hindi ko maintindihan. Hindi lang siya naiiba, siya ay kapansin-pansin at akin siya upang protektahan. Pagdating ng tagsibol ng 2013, nakuha na ng aming umaga ang kanyang ritmo. Si Gabriel, na ngayon 9 na taong gulang, ay lumalabas sa kusina ng eksaktong 7:15. Sumasakay siya sa kanyang upuan, palaging ang parehong upuan, ang pangalawa mula sa kaliwa, at naghihintay ng almusal. Scrambled eggs, toast, hiniwa mula sulok hanggang sulok, walang nagkakadikit sa plato. Ang kanyang dilaw na plastik na baso ay inilalagay ng eksakto sa kanan. Unti-unti, ngunit patuloy na umuunlad ang kanyang pagsasalita. Mga solong salita sa simula. Itlog, toast, eskwela. Pagkatapos ay maiikling pangungusap, mas maraming gatas, masyadong malakas, oras na para umalis. Sabi ng kanyang speech therapist, gumagawa siya ng kapansin-pansing progreso. Ang Martes ng umagang iyon ay nagsimula tulad ng iba. Tinapos ni Gabriel ang kanyang itlog at kinuha ang kanyang notebook, binuksan ito sa isang pahina na puno ng kanyang maingat na mga marka, bilog, linya, checkmark, sinusubaybayan ang isang bagay na siya lamang ang nakakaintindi. Kinuha niya ang kanyang lapis at nagsimulang magsulat. Pagkatapos ay huminto siya, ibinaba ang kanyang lapis at tinitigan ang kanyang notebook ng matagal. Lolo Cardo. Ang kanyang boses ay malinaw at may sukat. Tiningnan ko siya mula sa aking kape. Oo, anak? Bakit po umalis si Mama? Ang tanong ay tumama sa akin tulad ng isang pisikal na suntok. Sa loob ng 3 taon, hindi diretsyong tinanong ni Gabriel si Aling Nena. Tinanggap niya ang pagkawala nito bilang bahagi ng kanyang rutina, ng kanyang normal. Ngunit ngayon, ay tinitingnan niya ako ng mga seryosong kulay kape na mata. Naghihintay ng sagot na hindi ko alam kung paano ibibigay. Ibinaba ko ang aking tasa ng kape. Biglang nanginginig ang aking kamay. Bakit mo naman tinatanong yan, Gabriel? Ibinato niya ang kanyang lapis sa kanyang notebook. Ang ibang bata sa eskwelahan, may mga mama na sumusundo sa kanila, na pumupunta sa mga programa. Ang akin ay hindi. Bakit? Ang sakit sa kanyang boses ay banayad, ngunit hindi maitatanggi. Ang matalino at sensitibong batang ito ay pinoproseso ang kanyang pag-iwan sa loob ng 3 taon. Sinusubukang bigyang kahulugan ang isang bagay na walang kahulugan. Inilapit ko ang aking upuan sa kanya, maingat na hindi salakayin ang kanyang espasyo. Sabi ng mama mo, hindi niya kayang alagaan ka. Sabi niya, masyado siyang nahihirapan. Tumango si Gabriel ng isang beses. Pinoproseso ito ng may parehong maingat na atensyon na ibinibigay niya sa lahat ng bagay. Dahil po ba iba ako? Oo, sabi ko. Dahil kailangan ni Gabriel ang katotohanan, kahit masakit ito. Pero Gabriel, ang pagiging iba ay hindi masama. Hindi lang nakita ng mama mo kung gaano ka ka-espesyal. Iyon ang problema niya, hindi ikaw.
Kinuha niya muli ang kanyang lapis at nagsulat ng isang salita sa kanyang notebook, isang salita na hindi ko mabasa ng pabalik. Pagkatapos ay isinara niya ang notebook at inubos ang kanyang gatas. Okay po, sabi niya ng simple. Iyon lang. Walang luha, walang tantrum, walang karagdagang tanong. Tanging ang tahimik na pagtanggap na bumali sa aking puso at nagpatulala sa akin ng sabay. Naitatanong ni Gabriel ang kanyang tanong, natanggap ang kanyang sagot at inilagay ito sa anumang komplikadong sistema na ginagamit niya upang ayusin ang mundo. Nakaupo ako doon, pinapanood siyang maglinis ng kanyang plato, palaging parehong rutina, palaging parehong maingat na galaw, at naramdaman ko ang bigat ng katotohanan na kakashare ko lang. Hindi lang ito tungkol sa pag-unlad ng wika. Nagsisimula nang maintindihan ni Gabriel ang kanyang lugar sa mundo upang makilala kung ano ang nawala sa kanya at kung ano ang nakuha niya. Tumunog ang telepono habang naglo-load ako ng dishwasher. Ipinakita ng caller ID ang Lincoln Elementary School. Lolo Cardo, si Principal Morales ito. Kailangan nating mag-schedule ng meeting tungkol sa placement ni Gabriel para sa susunod na taon. May ilang mga alalahanin na kailangan nating pag-usapan. Tiningnan ko si Gabriel na nakaupo pa rin sa mesa kasama ang kanyang notebook at naramdaman ko ang pagiging matalas ng aking protective instincts. Ayan na, naisip ko. Ang mga fluorescent na ilaw sa conference room ng eskwelahan ay umuugong sa aking ulo habang inaayos ko ang aking folder sa mahabang mesa. 3 araw ng paghahanda ang inilaan para sa meeting na ito. Mga test scores, progress reports, therapy notes, lahat upang patunayan na si Gabriel ay nabibilang sa isang regular na silid-aralan. Pumasok si Principal Morales kasama si Jeanine Reyes, ang guro ni Gabriel sa ika-4 na baitang, at si Dr. Santos, ang psychologist ng eskwelahan. Umupo sila sa harapan ko na may hawak na kani-kanilang folder, lumilikha ng isang invisible na linya ng labanan. Salamat sa pagdating, Lolo Cardo, simula ni Principal Morales. Gusto namin ang pinakamabuti para kay Gabriel. Ganoon din ako, sagot ko. Binubuksan ang aking folder. Lumapit si Jeanine Reyes. Si Gabriel ay isang matamis na bata, ngunit nahihirapan siya sa pakikisalamuha. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kaklase sa panahon ng group work. Mag-isa siyang kumakain sa tanghalian. Kahapon sa music class, tinakpan niya ang kanyang mga tenga at umindayog dahil masyadong malakas ang mga instrumento. Mayroon siyang problema sa sensory processing, sabi ko. Dokumentado iyan. Doon tayo sa aming punto, putol ni Principal Morales. Ang aming resource room ay nag-aalok ng mas maliit na setting, mas kaunting distractions, mga mag-aaral na nakakaintindi sa kanyang mga hamon. Mga estudyante na hindi makasabay sa akademya, diretsahan kong sabi. Hindi iyan si Gabriel. Binuksan ni Dr. Santos ang kanyang folder. Ipinapakita ng social skills assessment ni Gabriel ang makabuluhang pagkaantala. Ang kanyang IQ test ay hindi konklusibo dahil tumanggi siyang tapusin ang mga timed sections dahil ang mga timed test ay nagdudulot sa kanya ng pagkabalisa. Inilabas ko ang aking unang dokumento. Ito ang reading comprehension test ni Gabriel noong nakaraang buwan. 97% sa antas ng ika-7 baitang. Idinulas ko ang papel sa mesa. Sumimangot si Jeanine Reyes. Pagsusuri sa matematika, patuloy ko, nagpatong ng mas maraming papel. 100% sa material ng ika-5 baitang. Mga sample ng pagsusulat na nagpapakita ng komplikadong pangungusap, advanced na bokabularyo, mga tala ng therapy na nagdodokumento ng kanyang pag-unlad sa emotional regulation. Patuloy akong nagdagdag ng ebidensya. Si Gabriel ay nakarating ng mas malayo sa loob ng 4 na taon kaysa sa inaasahan ng sinuman. Hindi dahil siya ay itinago na may mababang inaasahan, kundi dahil naniwala ang mga tao na kaya niya ang higit pa. Hindi komportable na gumalaw si Jeanine Reyes. Hindi ito tungkol sa mga inaasahan. Ito ay tungkol sa angkop na suporta. Kung gayon, ibigay ang suportang iyon sa kanyang kasalukuyang silid-aralan, sabi ko ng matatag. Noise-canceling headphones para sa music class. Karagdagang oras para sa mga transition. Isang tahimik na sulok kapag siya ay overwhelmed. Iyan ay accommodation, hindi segregation.
Ang salita ay nanatili sa hangin. Inubo si Principal Morales. Lolo Cardo, naiintindihan namin ang inyong pagkabigo. Hindi ninyo naiintindihan. Lumapit ako, ginagamit ang 35 taon ng karanasan sa silid-aralan. Nakita ko kung ano ang nangyayari kapag sumusuko tayo sa mga bata dahil hindi sila umaayon sa maliliit at maayos na kahon. Hindi kailangan ni Gabriel na itago. Kailangan niya ng hamon, suporta at pagsama. Nagsalita si Dr. Santos. Sa ilalim ng batas, may karapatan si Gabriel sa pinakamaliit na naghihigpit na kapaligiran. Hindi siya mahihirapan kung bibigyan ninyo siya ng mga kasangkapan na kailangan niya. Inilabas ko ang aking huling dokumento. Ang batang ito ay mula sa hindi nagsasalita hanggang sa pagtatanong ng mga komplikadong tanong tungkol sa kanyang buhay. Inaayos niya ang impormasyon sa mga paraan na namangha ang kanyang therapist. Iba lang ang paraan ng kanyang pagkatuto. Tahimik ang silid. Nagkatinginan si Principal Morales at Jean Reyes. Bubuo kami ng plano kasama ang mga adaptation na iyon, sabi ni Principal Morales sa huli. Ngunit kung patuloy na mahihirapan si Gabriel, hindi siya mahihirapan, sabi ko. Kahit na mabilis ang tibok ng puso ko, bigyan ninyo siya ng pagkakataon na patunayan na mali kayo. Pagkatapos, habang naglalakad ako patungo sa aking kotse, pakiramdam ko ay pagod na pagod ako, ngunit matagumpay. Mananatili si Gabriel sa kanyang regular na silid-aralan na may suporta sa halip na paghihiwalay. Kinagabihan, natagpuan ko siya sa computer lab ng eskwelahan habang nag-aalaga pagkatapos ng klase. Matinding nakatingin sa screen habang ang ibang mga bata ay naglalaro sa labas. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa keyboard nang may nakakagulat na kumpiyansa. Nagnanavigate sa tila isang educational software nang may matalas na focus. Mayroong gumagalaw sa kanyang napakatalinong isip. Noong summer na si Gabriel ay naging 12, natuklasan niya ang isang bagong mundo sa aking lumang desktop computer. Nagsimula ito ng medyo inosente. Tapos na ang klase at habang ang ibang mga bata sa kanyang edad ay nasa baseball camps o swimming lessons, si Gabriel ay ginugol ang kanyang mga araw sa dating aking home office. Inilipat ko ang aking lumang computer doon matapos akong magretiro. Ginagamit ito pangunahin para sa mga email at paminsan-minsang online recipe search. Palaging naakit si Gabriel sa mga pattern at sistema, kaya nang makita niya ang isang Python programming tutorial sa website ng library, may isang bagay na nag-click. Isang umaga, nakita ko siyang nakayuko sa keyboard. Bukas ang kanyang notebook sa tabi niya habang maingat niyang kinokopya ang mga linya ng code mula sa screen. "Ano ang ginagawa mo, anak?" Tanong ko habang naglalagay ng baso ng orange juice sa tabi ng mousepad. "Nag-aaral po ng Python," sabi niya nang hindi tumitingin. "Ito po ay isang programming language. Maaari niyo pong gawing ang computer na gumawa ng mga bagay." Pinanood ko siyang mag-type. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may parehong maingat na presisyon na inilalapat niya sa lahat ng bagay. Ang screen ay nagpapakita ng isang simpleng programa na nagkakalkula ng mga pangunahing problema sa matematika. Walang marangya, ngunit ang mga mata ni Gabriel ay kumikinang sa kagalakan, sa paraang hindi ko pa nakikita mula nang ayusin niya ang mga laruang kotse ayon sa kulay ilang taon na ang nakalipas. "Para ba ito sa eskwelahan?" tanong ko. "Hindi po, gusto ko lang po matuto." Iyan ang naging rutina ni Gabriel sa buong summer. Tuwing umaga pagkatapos ng almusal, nawawala siya sa opisina. Dinadala ko siya ng sandwich sa tanghalian na kinakain niya nang hindi inilalayo ang kanyang tingin sa screen. Ang kanyang dilaw na baso ay nakaupo sa tabi ng keyboard, kalahati kalat at nakalimutan, habang nalulunod siya sa mga loops, variables at functions na hindi ko maintindihan. Pagdating ng Hulyo, ipinapakita na niya sa akin ang mga simpleng program na kanyang nilikha. Isang calculator na kayang humawak ng mga komplikadong equation. Isang basic guessing game kung saan ang computer ay pumipili ng random na numero. Isang file organizer na kayang mag-uri-uri ng mga dokumento ayon sa petsa o pangalan. Ito po ay nakakahanap ng lahat ng files sa inyong computer na pareho. Paliwanag niya habang nag-e-execute ng isang programa
na nag-i-scan sa mga folder na parang nag-save ka ng parehong litrato ng 2 beses ng aksidente. Mangha ako. Ang aking 2 taong gulang na apo ay gumagawa ng mga tool na talagang nakakaresolba ng problema. Ang mga programa ay hindi na lang mga tutorial exercise. Sila ay mga sariling ideya ni Gabriel na nagmula sa kanyang kakaibang paraan ng pagtingin sa mga pattern at organisasyon. Gabriel, napakagaling nito, sabi ko habang pinapanood siyang magpakita ng isa pang programa. Tinuruan mo ang iyong sarili ng lahat ng ito? Tumango siya, bumalik na sa screen. Ang computer po ay gumagawa ng eksaktong sinasabi niyo. Walang sorpresa, walang pagbabago, maliban kung babaguhin niyo ang code. Mayroong malalim sa pahayag na iyon, bagaman hindi ko ito lubos na naunawaan noon. Para kay Gabriel, ang programming ay nagbigay ng parehong ginhawa tulad ng kanyang rutinang umaga o ang kanyang color-coded na notebook. Isang mundo kung saan ang mga patakaran ay pare-pareho at ang lohika ang nananaig. Isang gabi, huling bahagi ng Agosto, natagpuan ko siyang nag-aayos ng aking lumang teaching files sa computer. Gumawa siya ng programa na nag-uuri-uri sa mga ito ayon sa paksa, antas ng baitang at petsa. Binago ang mga taon ng magulong digital storage sa malinis at madaling ma-access na mga folder. Hindi mo kailangan gawin iyan, sabi ko. Gusto ko po, sagot niya. Magulo po. Ngayon, ayos na. Nang matapos ang tag-araw, nagsimulang lumawak ang pagiging mausisa ni Gabriel Lampas sa mga programming tutorials. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa aming pamilya, tungkol sa mga lumang dokumento na maaaring naitago ko. Lolo Cardo, mayroon po ba kayong mga papel mula noong bata pa ako? Tulad po noong dinala ako ni Mama dito. Nagulat ako sa tanong, bakit mo naman tinatanong iyan? Nagkibit balikat siya, ngunit nakita ko ang mga gears na umiikot sa kanyang analytical mind. Na-curious lang po ako sa timeline, kung kailan nangyari ang mga bagay. Ipinakita ko sa kanya ang garahe kung saan ko inilalagay ang mga kahon ng lumang records, mga tax documents, medical files, school papers, ang naipong papeles ng isang buong buhay. Nagningning ang mga mata ni Gabriel habang sinusuri niya ang mga kahon sa parehong paraan nang una niyang matuklasan ang programming. Maaari ko po bang suriin ang mga ito minsan? Tanong niya. Oo naman, anak. Nandun lang naman yan at inaalikabok. Wala akong ideya na ibinigay ko lang sa kanya ang hilaw na material para sa isang pambihirang bagay. Pagdating ng 15 taong gulang ni Gabriel, ang kanyang kwarto ay naging parang isang tech startup. 3 monitor ang nangingibabaw sa kanyang desk, nagpapakita ng code, business websites at video calls kasama ang mga kliyente. Ang nagsimula bilang isang summer hobby sa Python ay naging isang sopistikadong bagay. Tinuruan ni Gabriel ang kanyang sarili ng maraming programming languages, database management, at business principles sa pamamagitan ng online courses. Ang pandemya ay lumikha ng hindi inaasahang mga pagkakataon. Habang nagmamadali ang mga negosyo na mag-digitalize, nagkaroon ng malaking pangangailangan para sa software solutions na kayang humawak ng remote work at online operations. Nakakatanggap po ako ng mga email mula sa mga kumpanya, sabi ni Gabriel sa akin isang umaga habang nag-aalmusal. Siya ay 17 na, mas malalim na ang boses, mas kumpiyansa ang mga kilos, ngunit kinakain pa rin niya ang kanyang itlog at toast sa parehong paraan simula nang siya ay 6 na taong gulang. Anong klaseng mga kumpanya? Tanong ko. Mga security firm, bangko, insurance companies. Kailangan po nila ng software na kayang i-verify na totoo ang mga digital documents. Patunayan na hindi napakialaman ang mga kontrata at sertipiko. Tumango ako, hindi lubos na naiintindihan ang mga technical na detalye, ngunit nakikilala ang excitement sa boses ni Gabriel, ang parehong kislap noong una niyang matuklasan ang programming. Ang kanyang unang tunay na kliyente ay isang security firm mula sa isang lungsod sa Hilaga na nagbayad ng $500,000 para sa isang software license. Muntik na akong mabulunan sa aking kape. 500,000, Gabriel. Mas malaki iyan kaysa sa kinikita ng ibang tao sa isang taon. Nagkibit balikat siya ng may typical niyang kaswalidad. Nalutas po nito ang problema.
na hindi nila kayang lutasin mag-isa. Ngayon po, gusto ng ibang kumpanya ng katulad na solusyon. Sunod-sunod na dumating ang mga kahilingan. Si Gabriel ay tumatawag sa kanyang kwarto, nakikipag-usap sa mga business executives ng may tahimik at profesional na boses na namangha ako. Ipinaliwanag niya ang mga komplikadong teknikal na konsepto nang hindi ito masyadong pinapasimple. Sa paanuman ay ginagawang naiintindihan ng mga gumagawa ng desisyon sa korporasyon kung ano mismo ang kayang gawin ng kanyang software. Ang algorithm po ay naghahambing ng mga digital fingerprint sa pamamagitan ng maraming layer ng verification. Narinig ko siyang sinasabi sa pamamagitan ng kanyang pinto. Nakakadetect po ito ng mga peke na hindi nakikita ng mga tao na nagre-repaso, 98% ng oras. Binilhan ko siya ng mas magandang kagamitan, mas mabilis na computer, professional monitors, isang tamang office chair. Tinanggap ni Gabriel ang mga pagpapahusay na ito nang may tahimik na pasasalamat. Agad na pinalawak ang kanyang mga kakayahan. Naging matindi ang taon ng pandemya. Habang ang kanyang dating mga kaklase ay nag-aaral ng virtual high school, si Gabriel ay nagtapos ng maaga at nagpapatakbo ng isang one-man tech company. Nagtatrabaho siya hanggang 2 ng umaga, natutulog hanggang 9 at pagkatapos ay nagsisimula muli. Dinadala ko siya ng pagkain at natatagpuan siyang abala. Sa pagtutuon ng pansin, ang kanyang mga daliri ay nagmamadali sa keyboard habang humahawak siya ng maraming proyekto ng sabay-sabay. Lumaki ang mga alok. Gusto ng mga kumpanya ng eksklusibong karapatan. Gusto ng mga corporate fraud prevention firms na i-license ito para sa buong operasyon. Ang mga numero ay lumundag mula libo-libo hanggang daan-daang libo. Gusto ko pong ibenta ng buo, sabi ni Gabriel sa akin noong unang bahagi ng 2021. Ipinapakita sa akin ang mga kontrata na nagpaikot sa aking ulo. Ayaw ko pong mag-manage ng mga lisensya o suporta o update. Ibenta lang po at tapos. Sigurado ka? Tanong ko. Tinitingnan ng mga figure na maaaring magbayad ng mas matagal. Sigurado po ako, sabi niya sa matatag na tono na natutunan kong nangangahulugang desidido na ang kanyang isip. Gusto ko pong lumipat sa ibang proyekto. Noong Marso 2021, ibinenta ni Gabriel ang kanyang verification software system sa Anderson Security Solutions sa halagang 75 milyon. 75 milyon. Tiningnan ko ang bank statement. Hindi maiproseso ang numero. Ang aking apo na iniwan sa aking pintuan bilang isang takot na 6 na taong gulang na bata ay ngayoy isang 70 taong gulang na milyonaryo. Nalaman ng lokal na balita ang kwento. Isang reporter na nagngangalang Aling Beth Salvador ang tumawag. Gustong gumawa ng feature story tungkol sa lokal na autistic na teenager na lumikha ng groundbreaking security software. Gusto naming kapanayamin si Gabriel, sabi niya. Napaka-inspiring po ng kwentong ito. Tiningnan ko si Gabriel, umaasang tatanggihan niya. Ayaw niya ng atensyon, iniiwasan ang mga tao. Mas gusto niya ang tahimik na rutina, ngunit nagulat ako. Sige po, sabi niya, gawin ko po. 2 linggo matapos ipalabas ang balita, tumunog ang aming doorbell isang Martes ng hapon. Nasa kusina ako, naglilinis ng mga plato pagkatapos ng tanghalian, nang umalingaw-ngaw ang doorbell sa bahay. Nasa kwarto si Gabriel, marahil ay nagtatrabaho sa isa sa kanyang mga bagong proyekto. Maayos ang interview ni Aling Beth Salvador. Naging malinaw at kalmado si Gabriel, ipinapaliwanag ang kanyang software sa mga terminong naiintindihan ng mga manonood. Nagdulot ang kwento ng mga tawag ng pagbati mula sa mga kapitbahay at dating mga kasamahan sa pagtuturo. Wala akong inaasahan. Sa pamamagitan ng harap na bintana, nakita ko ang isang makintab na itim na sedan na nakaparada sa aking driveway. 2 figura ang nasa aking beranda. Isang babae na may mamahaling kulay abo na suit at isang lalaki na may madilim na business suit, may dalang leather briefcase. Nang buksan ko ang pinto, tila lumindol ang aking mundo. Hello, Itay. Si Aling Nena, ang anak kong babae, nakatayo sa aking pintuan pagkatapos ng 11 taon ng katahimikan. Mukhang makinis at propesyonal sa paraang hindi ko pa nakita kailanman. Ang kanyang buhok ay ayos, perpekto ang makeup, ang kanyang ngiti ay sanay at malamig. Aling Nena, halos pabulong kong sabi. Ako si Atimor Ramos, sabi ng lalaking katabi niya,
Mahinahon na inabot ang kanyang kamay. Ako ang abogado ni Ginang Nena. Gusto po naming kausapin kayo tungkol sa sitwasyon ni Gabriel. Nagsimulang kumabog ang puso ko. Ang sitwasyon niya. Humigpit ang ngiti ni Aling Nena. Maaari po ba kaming pumasok? Mahalaga po ito. Dapat kong sinabi na hindi. Dapat kong isinara ang pinto. Ngunit ang pagkabigla ay nagpako sa aking kakayahang mag-isip ng malinaw. Umurong ako at pumasok sila sa aking sala. Sa parehong kwarto kung saan ginugol ni Gabriel ang di mabilang na oras sa pag-aayos ng mga laruan at paggawa ng homework, kung saan kami nagbahagi ng tahimik na hapon at maliliit na tagumpay. Ngayon, pakiramdam ko ay teritoryo ng kalaban. Lolo Cardo, simula ni Atty. Ramos, habang umupo sa aking silya na parang sa kanya ang upuan. Narito kami upang pag-usapan ang mga arrangement sa custody at financial guardianship para kay Gabriel. Custody? Nagawa kong sabihin, ngunit 17 taong gulang na siya. Mahinahong putol ni Atty. Ramos. Minor pa rin po siya, ibig sabihin ay nananatili ang legal na karapatan ng kanyang ina at maaaring humiling ng kustodiya, lalo na dahil sa malaking halaga ng pera na kasama. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Bigla akong napaatras ng bahagya sa aking upuan habang ang katotohanan ay dahan-dahang bumagsak sa aking isip. Minor pa rin si Gabriel. Sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang buwan, sa lahat ng pagdiriwang sa kanyang mga tagumpay, sa mga balitang pumuri sa kanyang talento, sa mga taong nagsasabing siya ang susunod na malaking pangalan, nakalimutan ko ang isang napakasimpleng katotohanan. Hindi pa siya ganap na nasa hustong gulang. Hindi pa siya magiging 18 hanggang sa ilang buwan mula ngayon. At sa ilalim ng batas, iyon ay nangangahulugan na marami pa ring bagay na wala pa siyang ganap na kontrol. Iyon ang butas na matagal nang hinihintay ni Aling Nena. Dahan-dahan siyang lumapit, parang isang taong alam na nasa kanya na ang kalamangan sa laro. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, halos walang tunog sa sahig ng sala. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng pamilyar na tono. Isang tono na matagal ko nang hindi naririnig, ngunit hindi ko kailanman nakalimutan. Ito ang parehong boses na ginamit niya noong siya ay bata pa. Matamis sa ibabaw, ngunit may lason sa ilalim. Alam mo naman, sabi niya ng malumanay, parang ipinaliliwanag lamang ang isang simpleng bagay na ayon sa batas, hindi maaaring pumirma ng ganitong mga kontrata ang isang menor de edad. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa gilid ng sofa. Nagpatuloy siya, parang isang guro na nagpapaliwanag sa mga batang estudyante. Ang lahat ng intellectual property, ang mga patent application, ang mga kasunduan sa negosyo. Bahagya siyang ngumiti. Lahat ng iyon ay maaaring kuwestiyonin sa korte. Napatingin ako kay Gabriel. Kung tama ang iniisip ko, isang demanda lamang mula sa kanya ay maaaring mag-freeze ng lahat ng proyekto. Mga taon ng legal na labanan, mga gastusing hindi namin kayang bayaran. Eksaktong sinabi ni Aldrin noon, ang uri ng laban na kayang sirain ang mga pamilyang tulad namin. Pero siyempre, patuloy ni Aling Nena habang pinapadaan ang kanyang daliri sa likod ng isang upuan, ayaw ko naman umabot pa tayo sa ganoon. Ang kanyang ngiti ay naging mas manipis. Pamilya pa rin tayo. Ang salitang iyon ay halos parang biro sa aking pandinig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriel. Diretso, matagal. At dahil minor de edad ka pa, Gabriel, sabi niya, halos parang may lambing, ako pa rin ang may legal na kapangyarihan na kumatawan sa iyong interes. Ang hangin sa silid ay biglang naging mas mabigat. Sa loob ng isang sandali ay naramdaman ko ang malamig na takot na gumapang sa aking dibdib. Kung tama siya, kung gagamitin niya ang batas laban sa amin, maaari niyang kunin ang lahat. Ngunit nang tumingin ako kay Gabriel, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi siya natakot, hindi siya nagulat. Sa halip, bahagya siyang ngumiti. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang sinabi ni Aling Nena, maaaring bahagi lamang ng plano na matagal nang inaasahan ni Gabriel. Itay, alam kong napakagaling niyo sa pagpapalaki kay Gabriel, ngunit kailangan niya ngayon ang kanyang ina.
lalo na sa lahat ng perang ito at atensyon. Ang isang 17 na taong gulang na lalaki ay hindi kayang hawakan ang ganoong klaseng responsibilidad. Binuksan ni Atisa Ramos ang kanyang briefcase at kumuha ng tumpok ng mga dokumento. Ipinapakita ng mga ito na pinanatili ni Gang Nena ang kanyang legal na karapatan bilang magulang at kasama sa pangangalaga ni Gabriel mula sa malayo. Idinokumento niya ang kanyang suportang pinansyal at komunikasyon sa loob ng mga taon. Ikinakalat niya ang mga papel sa aking coffee table. Opisyal na dokumento, may mga selyo at pirma, financial records na nagpapakita ng regular na paglilipat ng pera, communication logs na nagdodokumento ng mga tawag sa telepono at pagbisita. Mukhang lehitimo ang lahat, propesyonal, nakakumbinsi. Lahat ito ay imposible. Peke ang mga iyan, sabi ko. Ngunit mahina ang boses ko kahit sa akin. Wastong na inotaryo at na-file ang mga ito. Kalmadong sagot ni Atisa Ramos. Maliban kung mapatunayan ninyo ang kabaligtaran, napatunayan nito ang patuloy na partisipasyon ng Gang Nena bilang magulang. Dahil si Gabriel ay isang menor de edad na may malaking ari-arian, malamang na ibibigay ng hukuman ang kanyang petisyon para sa kustodiya at financial guardianship. Nanginginig ang aking mga kamay. 11 taon. 11 taon ng pagpapalaki kay Gabriel ng mag-isa. At ngayon gusto ni Aling Nena na bumalik dahil may pera siya at legal na kaya niyang gawin iyon. Gabriel! Sigaw ko, basag ang boses ko. Lumabas siya sa pinto, nakasabit pa rin ang headphones sa kanyang leeg. Tiningnan niya si Aling Nena. Talagang tiningnan niya ito sa unang pagkakataon mula nang siya ay 6 na taong gulang. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na neutral, parang isang pader na walang anumang bakas ng emosyon. Mahirap basahin kung ano ang nasa isip ni Aling Nena sa sandaling iyon. Ngunit nang makita niya si Gabriel, biglang nagbago ang kanyang boses. "Hello, Gabriel," sabi niya. Biglang naging malambing at halos parang isang mapagmahal na ina ang tono. "Ang laki mo na. Ipinagmamalaki ko ang mga nagawa mo. Kung hindi ko kilala ang babaeng ito, baka naniwala pa ako sa init ng kanyang mga salita. Ngunit alam ko ang katotohanan. Alam ko kung gaano siya kagaling magbalat kayo ng damdamin kapag may gusto siyang makuha." Tahimik si Gabriel habang pinagmamasdan siya. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip ay pinag-aralan niya si Aling Nena ng matagal, parang isang chess player na sinusuri ang bawat galaw ng kalaban bago gumalaw. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang lumakad papunta sa sofa at umupo sa tabi ko. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa sala. Ang orasan sa dingding ay tila mas malakas ang tiktak kaysa dati. Pagkatapos ay nagsalita si Gabriel. Mahina, kalmado, ngunit matatag. "Hayaan niyo po siyang magpatuloy, Lolo," sabi niya. Napalingon ako sa kanya, naguguluhan. Gusto ko pong marinig ang lahat ng sasabihin niya. Hindi ko agad naintindihan. Sa puntong iyon, pakiramdam ko ay malapit na naming mawala ang lahat. Ang negosyo na itinayo namin sa loob ng maraming taon, ang reputasyon ng aming pamilya, ang lahat ng pinaghirapan naming buuin. At ngayon, gusto ni Gabriel na hayaan siyang magsalita pa. Hayaan siyang ipagpatuloy ang kanyang mga kasinungalingan. "Gabriel!" Bulong ko, halos hindi ko maitago ang aking pag-aalala. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin pa rin siya kay Aling Nena. At doon ko napansin ang isang bagay. May kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi ito galit, hindi rin takot. Ito ay isang malamig na kislap ng pagkalkula, isang uri ng matalinong pag-iisip na bihira kong makita sa kanya noon. Parang may mga piraso ng palaisipan na nagsisimula ng magtagpo sa kanyang isip. Dahan-dahan akong tumahimik. Kung may isang bagay akong natutunan sa mga tao ng pagpapalaki kay Gabriel, iyon ay ito. Kapag ganito siya katahimik, kapag ganito siya kakalmado sa gitna ng gulo, may iniisip siyang plano. At sa sandaling iyon, kahit hindi ko pa alam kung ano iyon, ramdam ko na hindi pa tapos ang laban. Ang hukuman ng probinsya ay parang isang katedral ng hustisya, puro marmol na haligi at matataas na kisame. Nakaupo ako sa tabi ni Atisa de la Cruz, ang aming family lawyer, na nanginginig ang mga kamay habang si Aling Nena ay umakyat sa witness stand.
Mukha siyang isang nag-aalala na ina, navy blue dress, kaunting alahas, buhok na nagpapahiwatig ng parehong profesionalismo at pagiging ina. Magaling siyang tinuruan ni Attorney Ramos. Si Hukom Sandra Williams, matatalas ang mata at may abuhin ang buhok, ay sinuri ang mga dokumento. Gung Nena, pakilarawan po ang inyong partisipasyon sa buhay ni Gabriel sa loob ng nakaraang 11th taon. Matatag at nakakumbinsi ang boses ni Aling Nena. Kagalang-galang na Hukom, patuloy po akong nakikipag-ugnayan sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Dinadalaw ko po siya buwan-buwan kung posible. Nagpapadala po ako ng suportang pinansyal. Regular po akong tumatawag para kumustahin ang kanyang progreso. Nagbigay siya ng mga tiyak na petsa. Disyembre 2012, sinasabing birthday visit. Abril 2015, sinasabing nagpadala ng 25,000. Mayo 2018, tawag tungkol sa academic progress. Lahat ay kasinungalingan, detalyado, dokumentadong kasinungalingan na mukhang kapani-paniwala. Ipinakita ni Attorney Ramos ang financial records, communication logs, maging mga litrato na tila nagpapakita kay Aling Nena sa mga family gathering na hindi naman nangyari. Ang ebidensya ay sopistikado, nakakatakot na nakakumbinsi. Mukhang malalim ang iniisip ni Hukom Williams. Nahihilo ako. Ipinakita ni Attorney De La Cruz ang aming ebidensya. School records, medical appointments, therapy sessions. Ngunit ang aming papeles ay mukhang amateur kumpara sa pinakintab na presentasyon ni Aling Nena. Lolo Cardo, sabi ni Hukom Williams, bagamat malinaw ang inyong dedikasyon ng walang formal na papeles ng kustodiya, nananatiling buo ang parental rights ni Gineng Cornena. Talo kami. Pagkatapos ay tumayo si Gabriel. Kagalang-galang na Hukom, maaari po ba akong magpakita ng ebidensya? Mukhang nagulat si Hukom Williams. Ito ay lubos na hindi regular. Mayroon po akong ebidensya na ang mga dokumento ng aking ina ay mapanlinlang, kalmadong sabi ni Gabriel, kinuha ang kanyang laptop. Binuo ko po ang isang verification system na kayang patunayan ang kanilang pagiging totoo, tumutol si Attorney Ramos. Hindi po ito na-reveal sa discovery. Dahil nagsumite po kayo ng mapanlinlang na dokumento 6 na linggo na ang nakakaraan, matatag na sagot ni Gabriel. Sinusuri ko po sila simula noon. Maingat na pinagmasdan ni Hukom Williams si Gabriel. Ituloy, ikinonekta ni Gabriel ang kanyang laptop sa screen ng hukuman. Lumabas ang mga dokumento ni Aling Nena sa screen. Ang mga ito po ay sinasabing mula 2012 hanggang 2020, sabi ni Gabriel ng may tahimik na autoridad. Ngunit ipinapakita ng digital metadata na ginawa po ang mga ito 6 na linggo na ang nakakaraan pagkatapos ng aking kwento sa balita. Ipinakita niya ang mga petsa ng paggawa, mga properties ng file, kasaysayan ng pag-edit, lahat ay kamakailan, lahat ay peke. Ang signature analysis ay nagpapakita ng karagdagang pagkakaiba. Ipinakita ni Gabriel ang tunay na pirma ni Aling Nena mula sa aking records. Pagkatapos ay inexecute niya ang kanyang verification program. Hindi po tugma ang pressure patterns, hindi pare-pareho ang pagkakabuo ng mga letra. Ang mga pirma po na ito ay peke. Tumutol si Attorney Ramos. Maaaring manipulahin ang metadata. Hindi po sa blockchain verification, putol ni Gabriel, ipinapakita ang teknikal na patunay. Ang bawat dokumento po ay nakakonekta sa isang verification chain. Ang mga pagbabago ay nagbabasag sa buong sistema. Sistematikong sinira niya ang bawat piraso ng ebidensya ni Aling Nena. Walang pagbisita, walang tawag sa telepono, walang perang ipinadala sa loob ng 11 taon. Ang tiwala sa sarili ni Aling Nena ay gumuho habang hinuhubaran ng teknolohiya ni Gabriel ang bawat kasinungalingan. Lumapit si Hukom Williams. Ang verification system na ito ay lehitimo. Opo, kagalang-galang na Hukom. Binili po ito ng Anderson Security Solutions sa halagang 75 million, partikular para sa kanyang katumpakan sa pagtukoy ng dokumentong pandaraya. Tahimik ang courtroom. Tiningnan ni Hukom Williams si Aling Nena nang may malamig na pagkadismaya. Ginga Nena, hindi ko pinaniniwalaan ang inyong testimonya at ang inyong dokumentasyon ay mapanlinlang. Ipinagkakaloob ang buong kustodiya at pangangalaga kay Lolo Cardo. Bukod pa rito,
Isinasangguni ko ang kasong ito sa piskal ng distrito para sa investigasyon ng perjury at pandaraya. Tumama ang mallet. Nakagawa ng tunog na parang nasasakal si Aling Nena. Mukhang masama ang pakiramdam ni Atamarna Ramos, ngunit kalmadong inilagay ni Gabriel ang kanyang laptop na may parehong sistematikong galaw na ginamit niya mula pa noong bata. Sa labas ng hukuman, sa wakas ay nahanap ko ang aking boses. Gabriel, paano? Dinadocument ko po ang buhay natin simula nang ako ay 9 na taong gulang, sabi niya ng simple. Bawat resibo na iningatan nyo, bawat entry sa kalendaryo, bawat bank statement. Nang bumalik po siya, alam ko po na magsisinungaling siya. Kailangan ko lang po siyang hayaan na lumikha ng sapat na huwad na ebidensya upang patunayan ang pandaraya. Tiningnan ko ang aking apo, itong napakatalinong, estratehikong isip na nagpoprotekta sa amin sa loob ng maraming taon nang hindi ko nalalaman. Binalak mo ang lahat ng ito? Tumango si Gabriel ng isang beses. Alam ko po na babalik siya balang araw. Ang pera po ay nagiging sanhi upang ang mga tao ay gumawa ng mga predictable na bagay. Nailigtas niya kaming lahat. 6 na buwan pagkatapos ng paglilitis, nakatayo ako sa bagong opisina ni Gabriel. Pinapanood ang isang magandang bagay na nagaganap. Ang espasyo ay maliit, ngunit may layunin. 6 na desk na inayos sa isang bilog, bawat isa ay may nakaupo na may headphones. Ang mga daliri ay gumagalaw sa keyboard nang may matalas na focus. Ang tumama sa akin ay hindi ang teknolohiya, kundi ang tahimik na konsentrasyon, ang pakiramdam ng pagiging kabilang na pumupuno sa kwarto. Lolo Cardo. Isang pamilyar na boses ang tumawag. Tinanggal ni Mang Danilo ang kanyang headphones, nakangiti ng malapad. Si Mang Danilo, isa sa aking dating estudyante mula 20 taon na ang nakakaraan. Isang bata na isinantabi ng sistema ng paaralan bilang masyadong madaling madistract. Ngayon siya ang nangungunang quality tester ni Gabriel. Ang kanyang atensyon sa detalye ay napakahalaga. Sabi po ni Gabriel, nakikita ko po ang mga pattern na hindi nakikita ng iba. Sabi ni Mang Danilo, itinuro ang kanyang screen. Tulad po ng sinabi niyo sa principal noong ika-4 na baitang, hindi po ako sirang, iba lang po ako. Lumabas si Gabriel sa tabi ko, gumagalaw ng may tahimik na kumpiyansa. Sa edad na 17, halos 18, ngayon ay kumikilos na siya, na parang isang tao na natuto na mas malakas ang salita kaysa sa gawa. Nagpapalawak po kami, sabi niya sa akin. 3 karagdagang hires sa susunod na buwan, lahat ay neurodivergent. Ang nakikita ng iba bilang kapansanan, nakikita ko po bilang specialized skills. Kinagabihan habang naghahapunan sa aking mesa sa kusina, ibinaba ni Gabriel ang kanyang tinidor at diretsong tiningnan ako. Kailangan ko po kayong sabihin, sabi niya. Naghintay ako, kinikilala ang tono na nangangahulugang may mahalagang sasabihin. Alam ko po ang isinakripisyo niyo para sa akin. Narinig ko po kayong tinanggihan ang biyahe sa Europa kasama ang mga kaibigan ninyong guro dahil hindi niyo po ako maiiwan. Nakita ko po kayong ipinasa ang mga pagkakataon, relasyon, pakikipagsapalaran, lahat po para sa isang bata na hindi man lang makapagpasalamat ng maayos. Napuno ng luha ang aking mga mata. Gabriel, sinasabi ko po ngayon, patuloy niya. Salamat po sa pagkakita ng isang bagay sa akin noong wala ng iba, sa pakikipaglaban sa mga laban na hindi ko alam na nangyayari, sa paniniwala na ako po ay sulit sa pamumuhunan. Yumuko ako sa ibabaw ng mesa at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi umurong si Gabriel nang hawakan ko ang kanyang kamay. Sulit ka sa bawat araw, bulong ko. Naging isang pambihirang bagay tayo, pagwawasto niya. Hindi lang po ito ang aking tagumpay, ito po ay atin. Sa labas, ang mga dahon ng taglagas ay lumilipad sa parehong bintana kung saan ko nakita si Aling Nena na nawala 11 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon, sa halip na pag-iwan, nakita ko ang posibilidad. 3 buwan na ang nakakaraan, nakasalubong ko si Aling Nena sa supermarket. Naglilingkod siya bilang volunteer sa Autism Resource Center bilang bahagi ng kanyang community service, nag-aaral tungkol sa mga bagay na dapat ay natutunan niya
17 taon na ang nakakaraan. Hindi kami nag-usap, ngunit may nakita akong bago sa kanyang mga mata, pag-unawa, marahil pagsisisi. Ang kumpanya ni Gabriel ngayon ay nag-e-empleyo ng 12 tao. Lahat ay neurodivergent, lahat ay umuunlad sa mga paraan na hindi kailanman pinahintulutan ng mga tradisyonal na lugar ng trabaho. Pinatunayan niya na ang pagiging iba ay hindi nangangahulugang mas mababa, madalas nangangahulugang higit pa. Ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin sa isang tao ay ang pasensya na hayaan silang mamulaklak sa sarili nilang panahon. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagbabago ng isang tao. Ito ay tungkol sa pagkakita kung sino talaga sila at pagtulong sa kanila na maging iyon. Kaya narito ang aking tanong sa inyo. Sino sa inyong buhay ang nangangailangan ng isang tao na maniwala sa kanila sa paraan na naniwala ako kay Gabriel? Huwag nang maghintay pa bukas, simulan ngayon dahil ang bawat tao ay mayroong pambihirang bagay sa loob nila, naghihintay sa tamang tao upang tulungan silang hanapin ito. Habang tinitingnan ko ang paglalakbay na ito, natutunan ko na hindi nagkakamali ang Diyos. Gumagawa siya ng mga himala na nakabalat kayo. Nang dumating si Gabriel sa aking pintuan, akala ko tapos na ang aking tahimik na pagre-retiro. Wala akong ideya na binibigyan ako ng Diyos ng pinakadakilang layunin ng aking buhay. Itong tunay na kwento ay nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa malalaking kilos, kundi sa pang-araw-araw na mga pagpipilian. Bawat umaga pinili kong makita ang potensyal ni Gabriel sa halip na ang kanyang mga hamon. Bawat meeting sa paaralan kung saan ipinaglaban ko ang kanyang mga karapatan, bawat tahimik na hapon nang ayusin niya ang kanyang mga laruan sa perpektong pattern, nagpapakita sa akin ng isang isip na gumana ng iba ngunit napakatalino. Sinabi ng espesyalista na hindi kailanman magtatagumpay si Gabriel. Nagkamali sila. May mas malalaking plano ang Diyos. Itong tunay na kwento ay nagpapatunay na sa pasensya at walang kondisyong pag-ibig, anumang bata ay makakamit ang pambihira. Hindi lang naging milyonaryo si Gabriel, naging ilaw siya ng pag-asa para sa iba na tulad niya. Ang mga kwento ng lolo't lola na ito ay mahalaga dahil nagpapaalala sa atin na ang pamilya ay hindi lang dugo, ito ay pangako. Nang iwanan ni Aling Nena si Gabriel, maaari akong sumuko. Sa halip, binigyan ako ng Diyos ng lakas upang maging ama na kailangan ni Gabriel. Ipinapakita ng mga kwento ng lolo't lola na minsan ang ating pinakamalaking hamon ay nagiging ating pinakadakilang pagpapala. Ang huling aral ng tunay na kwento na ito, huwag kailanman maliitin ang kayang makamit ng isang tao kapag mayroon silang isang tao na lubos na naniniwala sa kanila. Gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao na tulad ko upang lumikha ng mga pambihirang resulta. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring ibahagi ito sa isang nangangailangan ng pag-asa ngayon. Mag-iwan ng komento tungkol sa inyong sariling karanasan sa mga espesyal na pangangailangan at mga bata. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Lolo Cardo para sa mas maraming nakaka-inspire na kwento ng lolo't lola na nagpapatunay na ang pag-ibig ay laging nagwawagi. Oo,